Wala akong pasok today, so ito yung gagawin ko ngayong araw. Magsa-stock ako ng aming firewood, mga panggatong na gagamitin namin for next year, for next winter. Naumpisahan na ito ng aking asawa at nakapag-stock na siya ng 2 rows. Yung first 2 rows ay leftover namin na panggatong from last winter. Even though na May 1st pa lang dito, sinisecure na talaga namin yung aming panggatong for the next winter kasi yung summer dito sa Alaska ay napakabilis lang. 3 months lang dito yung summer. Right now, spring pa lang dito at nag-uumpisa pa lang mag-bud yung mga halaman, yung mga kahoy. Ginagawa ito namin ng maaga para meron kaming time para sa iba pa naming mga activities. Kasi meron din akong garden, meron din akong greenhouse, madami kaming home projects. Tapos mahilig din kaming mag-hiking, maggala, mag-four-wheeling, may boating, may fishing din minsan. Super dami ng mga activities dito sa summer kahit na kaunti lang yung panahon. Pero kahit maiksi lang naman yung summer dito, bawing-bawi naman sa daylight namin kasi dito pag summer, sobrang haba naman ng daylight or ng liwanag ng araw. Kasi kahit hating gabi na dito, maliwanag pa din. Yung kahoy pala na ginagamit namin ay yung spruce na kahoy. Kung naalala nyo yung aking video nung nakumuha kami ng aming Christmas tree, parehong kahoy po ito. Pero ito yung mga ginagamit namin is mga malalaking spruce na. Tapos yung puti naman na kahoy ay birch tree naman yung pangalan yan. Kami lang din ang mag-asawa ko yung pumuputol nito. Siya yung nag-chainsaw. Tapos ako tumutulong ako sa kanya maghakot at tumutulong din akong magbiyak nito. Meron naman kaming log splitter kaya mabilis lang magbiyak ng mga malalaking kahoy. Pwede namang bumili na lang kami ng mga kahoy pero mas nakakamura talaga pag kami na mismo yung kumukuha nito. Ito kasi yung aming pangunahing panggatong para mapanatili naming mainit yung aming bahay sa winter. Meron din naman kaming other source of heat which is fuel. Pero alam nyo naman kung gaano kahaba yung taglamig dito sa Alaska. Mga 8 to 9 months. Minsan, late August, lumalamig na siya. Tapos, pag spring naman, medyo malamig pa din. April tsaka May, medyo malamig pa din. Paminsan-minsan, gumagamit pa rin kami ng aming wood stove. So, after an hour, ganito nakataas yung aking natapos. Kakarating lang ng asawa ko galing sa trabaho niya. Nagpahinga muna ako, tapos kumain kami ng dinner. At ngayon naman, magsastock na kaming dalawa ng mga kahoy. Mag-alas 7 na pala ito ng gabi, kaya medyo malamig na siya. Kaya nagpalit na rin ako ng sweater na may hood kasi nilalamig na ako. At gumawa din kami ng maliit na campfire para in case na malamigan ako, tatayo lang ako dyan sa harapan ng apoy. Tingnan nyo, frozen pa yung ilalim ng pile ng kahoy dito. Oh. Yellow pa. Yellow. Yan, yellow. Yan. Ayan, pure ice. Mga 8 to 10 rows po pala ng firewood yung sinastock namin dito every year. Sa mga nagtatanong kung nauubos ba namin yung mga ito, ang sagot ko po ay depende sa lamig ng winter. For example, last year, 8 rows yung naubos namin at may natira kaming 2 rows. Hindi naman masyadong mahirap mag-stock ng firewood, although na sumasakit na yung likod ko at saka balakang at paa. This is another way of getting my exercise kasi tamad ako mag-exercise pero sa mga gawaing bahay, nako, halos lahat kaya kong gawin. At yan, natapos na namin yung 1 row. Ganyan pala siya kataas. Sa bandang huli, inaabot ko na lang sa asawa ko kasi sobrang taas ng aming pag-stock ng firewood. I-compare nyo na lang yung taas ng kahoy sa height ng asawa ko. Yung asawa ko, 6 foot yan. So, mas mataas pa ito kaysa sa kanya. Mag-alas 8 na dito at nag-quit na ako mag-stock ng firewood pero nagpatuloy pa yung asawa ko. Ganito na pala yung itsura dito sa labas ng aming bahay. Yan lang. Bye!